dumating po ang eleksyon, ang isipin niyo po ay yung future ng ating mga kabataan. Dahil sigurado po ako, yung estado ng buhay natin ngayon ay lalong nagiging masama kumpara sa estado ng buhay ng ating mga ninuno. No? Mas pahirap ang ating buhay natin ngayon. And I am basing my statement on current economic statistics. Tingnan po ninyo yung GDP natin, tingnan ninyo yung unemployment rate natin, tingnan ninyo yung inflation rate natin, tingnan ninyo yung consumer confidence index natin. At nakita nyo yung sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, surrender na sila. Our current economic problem cannot be solved by fiscal policies. Nag-surrender na rin si Secretary Balisacan na it might take 2 more years before our economy will improve, because for the next 2 years the downward trajectory of our economy is yun nga, going down, no? Yung trajectory natin. Dapat pa ba magtiwala ang taong bayan sa nalalapit na 2028 presidential elections hanggat nandyan ang George Garcia sa COMELEC? Yun nga po ang isang mabigat na problema natin, dahil kung i-review po ninyo yung 2018 na Senate investigation on the anomaly sa ating electronic, yung automated system of election, I was one of 2 who were able to convince then Senate President Tito Sotto, no, in 2018 na imbestigahan itong anomalya na ito, dahil we provided him with the evidence. 2 araw lang nag-imbestiga ang Senado noon, dahil merong 2 senador na talagang matindi ang kanilang pagharang. Yung problema sa ating eleksyon noon ay hanggang ngayon ganyan pa rin eh. Yung tinatawag nilang Q server ay laging hindi ino-audit ang source code, no? Etc. Napakaraming anomalya. And with the present accusation na tumanggap si Chairman George Garcia, kaya definite po kami na magsasampa ng impeachment complaint, provided of course na merong isang member of the House of Representatives na mag-endorso ng aming complaint. Meron naman siguro yan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong oras ngayon, Attorney Levy Balikot. Dasal po namin